Tanong ng mag-iibon, sasagutin ng DENR or Department of Environment and Natural Resources. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So mga kahabi, ngayong buwan po ay International Day for Biodiversity 2025. Yung kanilang theme po ay Harmony with Nature and Sustainable Development. So yun po yung kanilang theme sa International Day for Biodiversity. So maalam natin na marami tayong mga katanungan patungkol po sa pag-aalaga ng ibon. So narito po yung ating mga tanong at sasagutin po tayo ng DENR. So bago po dyan, ang sabi po ng DENR NCR, as we celebrate International Day for Biodiversity 2025 with theme Harmony with Nature and Sustainable Development, it is perfect time to learn how we can protect wildlife even from our own homes. So yun po, maganda yung kanilang hangarin kung paano nga po natin mapaprotektahan ang buhay ilang kahit sa ating sariling mga tahanan. So the Certificate of Wildlife Registration, CWR, is a vital tool and regulating the possession and care of wildlife species in accordance with RA 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. It ensures that wildlife is not taken from the wild illegally and that owners are held responsible for their proper care. So, ito po yung tanong ng ating mga kahabi. Kadalasan, ito po yung mga tinatanong. Pwede bang i-register ang nabiling wildlife na walang papel? So, ang sasagot ko nito ay galing sa DENR. So, hindi po ito lang ay galing sa akin, opinion ko, or komento ko. Ito po ay galing sa DENR. Ito po ang sabi ng taga-DENR. Ang wildlife ay dapat binili o nakuha mula sa rehistradong individual o grupo o farm na nagbibigay ng resibo, deed of sale, or deed of donation at iba pang dokumento na katulad nito bilang isa sa requirements ng pagrirehistro. Kapag wala, ito ay hinihikayat na isurrender sa ahensya ang wildlife sapagkat may kaukulang parusa ang hindi otorisadong pagmamay-ari nito sa ilalim ng Section 27F ng Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 na may kaukulang parusa na pagkakulong na tinatayang 10 araw hanggang 4 na taon depende sa klasifikasyon ng buhay ilang. So ito po yung tugon ng or sagot ng DENR regarding sa pagwala pong dokumento ang ating nabiling ibon. So hindi po ito pwedeng mairehistro. So pag wala po ay hinihikayat nila na isurrender ito sa ahensya sapagkat ang sabi ng DENR ay may kaukulang parusa ang hindi otorisado na nagmamay-ari nito. So mayroon pong consequence, ika nga ang sabi ng DENR. So yun po yung katugunan ng DENR regarding sa tanong ng ating kahabi kung pwede bang i-register ang nabiling wildlife na walang papel. So ang tanong din ang pangalawang tanong ng ating mga kahabi, kailangan pa ba i-register kahit isang piraso lang na wildlife? Ito naman po ang sagot ng DENR sa atin. Kahit isang piraso lamang ang buhay ilang na alaga, ito ay dapat may kaukulang permit
na inisyu ng DENR. So, wala pong bilang ang limitasyon sa pagpaparehistro kahit isa lang pong ibon na buhay ilang. Ito po yung wildlife. So, kailangan alamin natin yung klasifikasyon ng aalagaan nating ibon kung ito po ba ay napapabilang sa wildlife. So, kung wildlife po yung ating aalagaan or buhay ilang, ay dapat po may kaukulang na permit na inisyo ng DENR. So yun po yung tugon ng DENR sa tanong na kailan pa bang i-register kahit isang piraso lang na wildlife. So sa pangatlong tanong ng ating mga kahabi o sa mga mag-iibon, ano lamang ang maaaring i-exchange at i-donate na alaga ng isang CWR holder? So ito po, magandang tanong ito sa mga CWR holder kung ano po yung ating mga authority bilang isang permittee ng Certificate of Wildlife Registration. So yung sagot naman po ng taga-DENR or DENR, ang pagmamayari na paanak o yung progeny lamang ng parental stock. Ito yung sabi ng parental stock, kahabi. Ito yung ating mga naparehistro sa DENR. Ito yung nakalagay po or naka-indicate sa CWR natin. Ang maaaring ipagpalit, exchange o donation sa kapwa CWR holder. So meron pala tayong authority o na-authorize tayo bilang CWR to CWR po na pwede tayo mag-exchange ng mga species na mga paanak natin, na mga naparehistro natin na parental stock. So pwede rin po natin ito donate or donation sa kapwa CWR. So yun po ang isa sa magandang pribileyo na ibinigay ng DENR sa mga katulad nating mga CWR holder or CWR permittee. So sa pang-apat na tanong ng ating mga kapwa mag-iibon o sa mga kapwa nating mga kahabi, pwede bang magbenta ng isang Certificate of Wildlife Registration or CWR ng threatened species? So ito magandang tanong po kasi marami sa ating mga kahabi na nagbebenta sila ng mga species kahit sila ay CWR holder, ngunit nahuhuli pa rin sila at nagiging illegal trading ang kanilang akusasyon kahit po sila ay isang CWR holder. So ito naman po yung sagot ng DENR sa ganitong usapin. Ang CWR holder ay hindi maaaring magbenta ng threatened species katulad ng African spotted tortoise, ball python, sun conure, iguana at iba pa sapagkat ito ay ipinagbabawal sa batas. So yun pala ang ano natin, kahit tayo ay CWR holder ay hindi tayo napapahintulutan na magbenta ng mga threatened species. Maaari lamang ang local trade or transfer, exchange ng rehistradong non-threatened wildlife species kagaya ng sugar glider, leopard gecko, bearded dragon, kakatil at iba pa. So sa mga nabanggit na mga species, kakatil lang ang ibon. So alam naman natin ay puro tayo buhay mag-iibon lang ang ating napag-usapan. So sa kondisyon ng transaction ay nakarehistro na pinakamalapit na opisina ng DENR. So sa makatuwid at kahit tayo po ang sabi ng DENR, tayo mga CWR holder ay hindi tayo otorisado or authorized na magbenta ng threatened species or sa madaling salita yung mga CITES category. So hindi po tayo pwedeng magbenta kahit tayo po ay CWR holder. Ngunit meron din naman tayong privilege
maaari lamang ang mga local trade. So pwede tayo magbenta sa local trade or sa pag-transfer or sa pag-exchange ng mga rehistradong non-threatened. Ibig sabihin ng non-threatened wildlife species, ito po yung mga non-CITES. So yun naman po ang kagandahan ng napahintulutan tayo kahit tayo ay CWR holder, ay pwede rin naman tayo magbenta ng mga paanak nating mga progenies ng mga non-CITES na ating naparehistro. So ano-ano nga ba yung mga non-CITES species? So nabanggit nga rito ay sugar glider, leopard gecko, barred dragon, kakatil. So sa ibon, kakatil lang. So marami pang mga species na non-CITES katulad po ng bargerigar o yung parakeet, non-CITES po yan. Yung alps 1 o yung non-eyring, non-CITES din po yan. At yung African Indian ringneck po ay non-CITES din po yan. Tapos itong kakatil. So, i-search nyo lang po kahabi yung gusto nyong alagaan kung saan po ito napapabilang, kung sa CITES or sa non-CITES category. Sa kondisyon at transaction ay nakarehistro sa pinakamalapit na opisina ng DNR. So yung para sa karagdagang impormasyon at listahan, maaring basahin ang DNR Administrative Order Number 2019-09 o ang Updated National List of Threatened Philippine Fauna and their categories. So yun po, binigyan tayo ng impormasyon at listahan ng DNR, ay pwede po natin puntahan ang DNR Administrative Order number 2019-09 at nandun po ang lahat ng listahan ng mga threatened Philippine fauna and their categories. So pwede po natin ito pasyalan sa website nila at tingnan po natin, baka nandun po yung napapabilang yung ating mga inaalagaang species. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa mga ating mga tanong at sa mga kasagutan ng DNR. So ito po ay malinaw na po dahil sa DNR po nagmula itong ating mga kasagutan. Okay po, so yung panglima nating tanong na ating mga kahabi at tatanong na ating mga kapwa mag-ibon, kahit walang galaw na stock ng wildlife, dapat pa rin bang magpasa ng quarterly breeding report o yung tinatawag na QBR? So yun naman po yung tanong ng ating mga kahabi regarding sa QBR. Ang sagot naman ng DNR sa atin, ang pagpapasa ng QBR bago o tuwing ika-10 araw ng buwan pagkatapos ng isang quarter, 3 buwan, ay isa sa mga responsibilidad ng CWR holder kahit walang galaw o pagbabago sa wildlife stock. So ibig sabihin ng DNR, every quarter ay dapat tayo magsasubmit ng quarterly breeding report. Doon po ang tinutukoy po nito ay doon po sa mga CWR holder or CWR permit na po. Meron na po mga CWR registration, ay kailangan tayo ay mag-submit kahit wala pong, ibig sabihin ng galaw, kahit wala pong kaganapan, kahit walang nangyari, walang namatay, walang mga progenies as is sa bilang ng iyong previous quarterly breeding report o yung QBR, ay kailangan pa rin natin magpasa. So hanggang kailan po tayo pwede magpasa? Pagkatapos ng 3 buwan. Dahil sa loob ng 3 buwan, doon po natin yung i-record yung mga kaganapan doon sa ating aviary. So bago matapos ang 3 buwan or hanggang sa ika-10 araw ng panibagong buwan. So for example, tayo po ay sa second quarter na po tayo, April, May, June. So sa June, kailangan bago magtapos ang June ay kayo makapagpasa na po tayo ng QBR. So meron itong hangganan hanggang ika-10 ng araw ng July. So yun po yung maximum na pagpasa natin ng QBR. So yun po ang pinapahintulutan tayo na kailangan mag-submit tayo dahil ito po yung ating obligasyon or ating responsibilidad sa DNR. At para po maging updated ang ating QBR sa pamamagitan ng pag-submit natin, ay
magiging updated po yung ating CWR sa papamagitan ng pag-submit natin ng QBR. So yun po mga kahabi. At last but not the least, sa mga tanong ng ating kahabi, alam natin na marami pang tanong ang ating kahabi regarding po sa pagpaparehistro sa DNR, sa mga pag-aalaga ng mga species. So hanggang dito lang muna yung ating mga katanungan. So tanong natin kahabi or sa mga kapwa mag-ibon, pwede bang ilipat o ibiyahe ang wildlife stock sa ibang lugar? So ito naman po yung sagot ng DNR sa ating mga katanungan. Ang paglipat ng buhay ilang sa ibang rehiyon ay dapat kaakibat ng local transport permit na ini-issue rin ng DENR. Samantala sa loob ng rehiyon ay hindi na kinakailangan ng permit, ngunit obligado na ipaalam sa ahensya upang ma-update ang impormasyon na ng kinaroroonan ng permite at mga alaga nito. So yun po mga kahabi, kung tayo ay merong na-avail ng mga species sa ibang region, ay kailangan po merong kaukulang LTP o yung local transport permit para mailipat natin or maibiyahe natin yung species na ating na-avail. Or kahit naman hindi natin na-avail, ngunit meron tayong dadalhin sa ibang region na species, ay kailangan kumuha pa rin po tayo ng LTP o yung local transport permit para meron tayong legal basis na napapahintulutan natin na ibiyahe or ilipat ang ating mga species sa ibang region. Ngunit kung sabi ng DNR, kung sa loob lang ng isang rehiyon, sa isang bayan lang naman ang ating paglilipatan, ay hindi na kinakailangan ng permit. Ngunit kailangan pa rin ipaalam natin na sa DNR kung saan natin dadalhin ang nasabing ibon o yung buhay ilang. So hopefully mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan sa mga tanong ng ating mga kahabi at sasagutin ito ng DNR. Dahil alam naman natin na laging nating pinapaalala na ayaw ng DNR na nagpo-possess tayo ng mga illegal species o yung mga wildlife o yung mga buhay ilang. Dahil kailangan sundin natin ang batas ng RA 9147. Ito yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act 9147. An act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitat, appropriating funds therefore and for other purposes. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili ng pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So yun po mga kahabi. So maraming pong salamat sa DNR, Department Environment and Natural Resources sa kanilang pagbabahagi ng kanilang mga kasagutan sa ating mga katanungan ng mga buhay mag-ibon or sa ating mga kapwa kahabi. Maraming pong salamat. So kung nagustuhan yung video na to mga kahabi regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. So nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta sa ating channel at sa mga silent viewer dyan, shoutout po sa inyo. At ganoon din po si kahabi Yuno Every, shoutout po. ATM Bird Collection, shoutout po. Si Benjamin Di Mapile, shoutout po mga kahabi. Si kahabi Bumblebee, shoutout po. Si Ibon ni Chupaeng, shoutout po sa iyo kahabi Ibon ni Chupaeng. So si kahabi ni Ibon ni Chupaeng po ay meron siya mga pang-out na mga GCC at San Conyor na mga handpid. So sa mga nagnanais na makaabel ng mga pang-handpid ay pwede niyo pong kontakin si kahabi Ibon ni Chupaeng. Siya po ay taga Marikina. So direct message na lang po kayo. Marami siya mga pang-out na mga GCC handpid at San Conyor. So at ganoon din po si kahabi JC Aviary, Yakusi, si kahabi Amado Katubay, at ganoon din po si kahabi ACM TV, shoutout po sa inyo. Si kahabi Joey Toscano, shoutout po. At last but not the least, si Alberto Ramos. So maraming po salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay
pag may kaalaman sa ating pag-aalaga, lalong-lalo na po sa mga wildlife na ating inaalagaan or yung tinatawag na buhay ilang na mga species. So alamin natin at maganda ang pag-aalaga kung ito po ay meron tayong kaalaman. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.